Tumatakas ang mga sundalong Ruso sa unahan dahil hindi sila binibigyan ni Putin ng armas at suportang kailangan para mapanatili ang kanilang mga tagumpay sa nakaraang 48 oras. Gusto ni Putin na pumasok sa pulong kay Trump bukas para ipakitang sinakop ng mga sundalong Ruso ang Donetsk at para pilitin si Trump na kumbinsihin si Zelensky na isuko ang rehiyon. Nagpadala siya ng daan-daang motorsiklong sundalo bilang pambalas sa kanyon. Layunin lang nilang makuha ang teritoryo kahit kulang sa armas para mapanatili ito. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Sa loob ng 24 na oras matapos makakuha ng teritoryo ang mga sundalong Ruso, nilipol sila ng mga reinforcement ng Ukranya. At ngayon isa itong malaking kahihiyan para sa Rusya at kay Putin. Simulan natin ang kwento mula sa simula. Ang dahilan kung bakit naging posible ang lahat ng ito ay dahil sobrang nipis ng mga linya ng Ukranya. Hirap ang Ukraine na matiyak na sapat ang tao sa frontline. And ito ay isang bagay na inamin mismo ng mga commander ng Ukraine sa frontline. Heto, panoorin mo mismo. Sa airstrike na ito, tinarget ng drone team ng Ukraine. Malaki talaga ang kritikal na kakulangan namin sa mga tauhan, halos walang dumarating na bagong tauhan at napakalaki ng kakulangan sa mga sundalo. Marami kami pero walang lumalaban. Sa screen, tinamaan ng drone grenade ang isang Ruso pero nabuhay. Nagpaputok pa at itinapon ang helmet habang papalapit. Nabuhay siyang muli pero muntik na naman siyang tamaan ng isa pang dumating. Hinubad niya ang baluti at iwinagayway ang pala. Nag-iisa, puro paghihirap ang magkabilang panig. Tumayo na lahat dahil sa digmaan at naniniwala akong tumulong din ang ibang bansa. Kailangan na itong tapusin, iyon ang pinakamainam kong desisyon. Gusto rin ng Moscow pero mas pangit ang gusto nilang ending. Ngayon, sinamantala ng Rusya ang kakulangan sa Prokras at naglunsad ng malaking pag-atake. Pero bago tayo pumasok sa mga detalye ng pag-ataking ito, paalala lang na maraming balita tungkol sa Ukraine ang grabe ang pagbaba ng rating dahil sa mga Russian bot dahil ayaw nilang malaman ng publiko kung paano pumapalpak ang hukbong Ruso sa mga frontline. Malaki ang tulong ng mga like at subscribe ninyo sa amin. Kong Bear, paki-like at subscribe na sa ibaba. Simulan na natin. Nakuha namin ang ulat na ito mga 48 oras na ang nakalipas. Kumpirmado na ang paglusob ng mga Ruso. Nalampasan ng mga Ruso ang bagong linya ng Donbas ng Ukraine sa pinakamahinang bahagi. Nagmamadali ang mga Russian assault platoon sa likod ng mga linya ng Ukraine. Patayin na sa isang lumiko, pakanluran at banta ang Doroprila o magpatuloy pahilaga at malalagay sa panganib ang Kramatorsk. Heto ang screenshot ng mapa mula sa Deep State na nagkumpirma ng chismis. Kalunos-lunos talaga ang sitwasyon. Gumamit ang puwersang Ruso ng daan-daang motorsiklo nitong mga linggo para unti-unting makakuha ng posisyon sa likod ng tropang Ukranyano. Mabilis silang sumusulong, nagtatalaga ng posisyon at naghihintay ng dagdag na puwersa. Mabilis at epektibo ito. Ngayon mahalagang ituro bago tayo magpatuloy. Ang mga karagdagang puwersa mula sa mga tauhan ni Putin ay hindi talaga dumating at iyon ang dahilan kung bakit lubhang nabigo ang operasyong ito. Sige, magpatuloy tayo sa ulat. Heto ang totoong nangyari sa mga taong ito. Lahat sila ay namatay. Libo-libo, kung hindi man 10,000 sa kanila ang napatay, karamihan ay dahil sa drone. Kapag walang drone na pumipigil, nakakakuha sila ng teritoryo. Sa papel lang ang mga brigada ng Ukraine, hindi sa totoong buhay. Maraming sundalong tumatakas, namamatay o nasusugatan, at mahina ang pagre-recruit kaya may malalaking butas saan-saan. Tanging mga drone team lang ang nakakaligtas dito sa pamamagitan ng pagpatay ng mas marami pang Ruso. Ito na ang ika-4 o ika-5 maliit na tagumpay mula nang magsimula ang digmaan. Isa ito sa pinakamalalaki, humigit kumulang 20 kilometro o 13 milya ang nakuha sa isang linggo. Ngayon, ito ay tiyak na isang bagay na labis na nakakabahala, ngunit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng kakayahan ng Rusya na pagtibayin ang kanilang mga nakuha kumpara sa kung ano talaga ito. Yung masasabing ito ay parang pagsalakay, hindi totoong tagumpay dahil kailangan ng tagumpay ang tangke, infantry fighting vehicles, radio communication, at mga truck para sa pagkain, gasolina, at bala. Kailangan nila ng karagdagang puwersa, ngunit sa malas, hindi ito dumating para sa mga sundalong Ruso. Pero ang dumating ay drone teams ng Ukraine, hindi magandang balita para sa mga sundalong Ruso na nakamotor.
Iniulat ni Dimon ng Macbut, isang Ukrainian military blogger, na matagumpay na napaatras ng mga puwersa ng Ukranya ang mga grupong Ruso sa pamamagitan ng kontra-atake. Patuloy ang pag-abante ng Ukranya at napaatras pa nila ang mga iyon. Nagawa nilang mahuli ang ilan na sumuko dahil wala na silang ibang pagpipilian. Narito ang mensahe ng mga sundalong Ruso para sa kapwa nila sundalo sa lugar na ito. Pakinggan natin. Ako si Yefim Ivanovich, 28, mula Svobodnaya Oblast. Ang pangalan ko ay Alexei Sergeyevich Petrov. Ako ay 28 taong gulang mula sa lungsod ng Bryan. Nasa ika-132 Motorized Rifle Brigade ako ng Russian Federation Armed Forces. Namobilisa ako noong Setyembre 2024 at ipinadala sa harap sa Donetsk region. Isinalin ang mga subtitle ni Dima Torzok. Nahuli ako ng mga sundalong Ukrainian sa Pokrovsk habang sumasalakay. Maayos ang pagtrato sa akin ayon sa Geneva Conventions. Binigyan nila ako ng medical na tulong at pagkain. Nanawagan ako sa mga kasama ko na ibaba ang kanilang mga armas at sumuko para mailigtas ang kanilang mga buhay. Mga subtitle ni Dima Torzok. May ilang clip mula kay Pangulong Trump tungkol sa darating niyang pagpupulong kay Vladimir Putin. Pakinggan natin. Alam niyo, makikita ko si Putin. Pupunta ako sa Russia sa Biyernes. Ayoko na pinag-uusapan dito kung gaano kadelikado, kadumi at kasuklam ang dating magandang kabiserang ito. Hindi yan totoo. Magaganap ang pagpupulong sa Alaska na dating bahagi ng Russia dahil mahilig magyabang ang mga Ruso na dating kanila ang Alaska. Marami pa ring Russian na pamana doon. Nung ibinenta ng Tsar ng Russia ang Alaska, alam nyo ba na ang kontrata ng bentahan ay hindi talaga nakasulat sa Russian. Nakasulat ito sa Ingles para sa Estados Unidos, syempre. Pero ang panig ng Russia ay may kontrata sa Pranses dahil hindi itinuring ng Tsar na ang Russian ay isang wikang aristokratiko. Tinawag niyang wikang magsasaka ang Russian kaya ginawang Pranses ang kontrata ng Russia. Interesante ito para sa mga Russian na mahilig magyabang tungkol sa Alaska. Pero ang pagpupulong, oo. Ang pagpupulong ay magaganap sa Alaska sa Biyernes, Agosto 15, kaya't live kami, susubaybayan namin ito. Pero heto, itinatama lang si Trump. Mali ito dahil inisip ng marami na 2 beses sinabi ni Trump na pupunta siya sa Russia para makita si Putin. At lahat ng tao ay parang baka nagbago ang lugar ng pagpupulong na talagang nakakagulat. Parang hindi dapat pumupunta ang presidente ng United States sa isang bansa na kasalukuyang sumasakop sa isa pang soberanong bansa. 'Di ba? Lalo na kung kaalyado ng United States iyon. Kaya lahat ay nagulat. Pero nalaman namin kalaunan na pagkakamali lang pala iyon. Ang ibig niyang sabihin ay pupunta siya sa Alaska. Hindi ko alam kung bakit niya nasabi ang Russia. Napaka-bobong pagkakamali na nakakabaliw isipin na nagawa iyon ng isang presidente ng United States. Walang anumang pagkakapareho ang mga Amerikano sa gobyernong nang aapis sa sarili nitong mamamayan, pinapatahimik ang mga tumututol, nagsasagawa ng digmaan para sa pananakop, at natatakot sa mismong kalayaang siyang nagpapakilala sa Amerika. Walang pagkakapareho si Putin sa Estados Unidos. At wala ring pagkakapareho ang Alaska sa Russia. Tuloy tayo sa ibang komento ni Trump sa press conference na ito. Papasok ako para kausapin si Vladimir Putin. Sasabihin ko sa kanya na tapusin na ang digmaan na ito. At hindi niya ako babaliwalain. Hindi sana nangyari ang digmaan na ito. Alam mo, nagkaroon kami ng pag-uusap tungkol dito minsan at hindi na namin ito muling pinag-usapan. Hindi na sana ito nangyari. May nagtanong kung ano opinion ko sa 50% United States taripa sa Russia. Sa tingin ko, maganda ito. Sa tingin ko, dapat sineryoso natin at tinupad lahat ng banta na ginawa natin. Dapat tinaasan pa natin ang taripa sa China, Turkey, Brazil, at sa mga bumibili ng langis mula Russia. Dahil sa ganung paraan, kapag pumasok tayo sa negosasyon na ito, may panlaban tayo. Sa tingin ko ngayon, papasok tayo sa negosasyong ito at wala talagang kapangyarihan ang Ukraine kumpara sa meron sila ilang buwan lang ang nakalipas. Parang nagbanta tayo pero hindi natin tinupad ang banta. Kaya parang hindi ito isang negosasyon na nagmumula tayo sa posisyon ng kapangyarihan. Sige, sa susunod na clip, pinag-uusapan niya kung paano nangyari ang unang ilang oras ng pananakop ng ilunsad ng Russia. Nang ilunsad ni Putin ang kanyang 3 araw na espesyal na operasyong militar. Talagang ibinibigay ni Trump ang sisi sa Russia sa pagpili ng maling taktika at hindi niya binibigyan ng kredito ang mga Ukrainian at si Zelensky na nagpasya na manatili sa buong panahon. Pinapakiusapan siya ng mga leader ng kanluran na lisanin ang bansa dahil kahit ang mga eksperto sa militar ng kanluran
ay hindi inakalang makakaligtas si Zelensky laban sa militar ng Russia, sa lakas ng Russia. Hulaan mo, lahat nagkamali, pati tayo, wala lang naniwala na ganito pala kalala ang Russia. May mga commander na gumawa ng mas maayos na plano. Kung dumiretso lang sila sa highway, sana nasa Kiev na sila sa 4 na oras. Isang general ng Russia ang nagdesisyong dumaan sa Bukharin kaysa highway. Hindi ito totoo. Heto ang clip ng pagsalakay noong 2000 at 22 na ginamit ang highway. Sinubukan nilang pumunta sa Kiev pero pinigilan ng mga sundalong Ukrainian. May pagkukulang din ang mga Ruso pero bahagi na iyon ng estilong militar ng Soviet na ginagamit ng Russia. Pero mahusay ang ginawa ng mga Ukrainian sa pagtiyak na hindi makuha ng Russia ang gusto nito. Nitro Yaudarfu. Nitro, si Udar ito, rinig kita. Nitro, halos wasak na ang ika-6 na rehimento, ano? Hindi ko pa alam ang tungkol sa ika-6 na rehimento, maraming nalagas habang nagtitipon at hinintay nila ako. Wala akong ideya kung ano ang sinasabi niya. Sa totoo lang. Sana hindi ito yung tipong makakapagpaban ng channel sa YouTube. Pero isa pang tanong na ginawa ni Pangulong Trump ay tungkol sa Pangulo ng Hungary na si Viktor Orban, na matagal nang napaka-pro-Russian. Parang sinasabi niya na dapat sumuko ang Ukraine at huwag idamay ang Europa sa giyera. Sigurado akong naaalala nyo, hindi Ukraine ang nagsimula ng digmaan. Lumalaban lang sila para sa kaligtasan nila. Si Putin ang nagpasimula ng pananakop. Hindi pinili ng mga Ukrainian na masangkot sa digmaan. Desisyon iyon ni Putin. Maraming nakakalimot sa bahaging iyon. Pati si Pangulong Trump na tila nakikinig kay Viktor Orban. Nagtanong ako sa isang matalinong lalaki na may mga gusto at hindi gusto sa kanya. Si Viktor Orban, tama, mula sa Hungary. Ang pinuno ng Hungary at nasa parehong lugar siya at kilalang kilala niya ang dalawang bansa. Sabi ko, ito ay bago pa kay Biden. Wala siyang ginawa para mailabas tayo. Pwede niyang nailabas si Epe. Hindi sana nangyari iyon. Sabi ko, kaya bang talunin ng Ukraine? Tiningnan niya ako na parang anong klaseng tanong yan, ang tanga naman. Sabi niya, ang Russia ay isang napakalaking bansa at nakakamit nila ang kanilang bansa at ang kanilang buhay sa pamamagitan ng mga digmaan. Nakikipagdigma sila, yun ang ginagawa. Sabi niya, natalo ka ng China sa kalakalan at ng Russia sa digmaan. Interesante ang pahayag na yon. Muli, hindi ako sang-ayon doon dahil walang sumasakop sa Russia. Ang Russia ang nagsimula ng pananakop na ito at maaari naman nila itong itigil. Pwede silang umatras. Mahilig magyabang ang Russia na napigilan nila si Napoleon at Hitler. Noong panahong iyon, sinakop ang Russia kaya sila ang nagtatanggol. Mas madali talagang magtanggol, pero malaki rin ang kabayaran sa Russia. Hindi ko minamaliit ang papel ng Russia sa pagpigil kay Hitler. 20 milyong Ruso ang namatay. Maraming sandata ng Russia noon ay mula United States. Kung wala ito, hindi sila mananalo sa ikalawang digmaang pandaigdig. Madali nilang nakakalimutan ang katotohanan yan. At bukod pa dyan, kahapon lang, nagkaroon ako ng podcast kasama si Constantine mula sa Trigonometry. At siya, marami siyang ibinabahagi tungkol sa Russia. Mas naiintindihan niya ang Russia kaysa sa karamihan ng tao sa YouTube, pati na ako. Ikinukwento niya na sa Russia, bawal pag-usapan ang simula ng ikalawang digmaang pandaigdig mula 1939 hanggang 1941 dahil ayaw nilang aminin na nakipag-partner si Stalin kay Hitler. Ayaw nilang pag-usapan si Hitler at ang mga Hudyo. Gayon din ang ginawa ni Stalin sa mga Ruso sa Unyong Sobyet. Mas marami raw pinatay si Stalin kaysa ibang diktador. At tila bawal na itong pag-usapan ngayon. Ayaw nilang pag-usapan iyon. Para sa Russia, nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1941 nang lusubin sila ni Hitler. Bago iyon, hindi pa World War II para sa Russia. Pinag-usapan ito ni Pangulong Trump sa susunod na pagpupulong. Sinubukan niyang pagtagpuin sina Putin at Zelensky kahapon. Sinabi niya iyon, pero hintayin natin dahil sinusubukan ng lahat. Kumbinsihin si Putin na makipag-usap kay Zelensky. Takot si Putin harapin si Zelensky habang pinapatay niya ang mga inosenteng Ukrainyano. Sabi ni Zelensky, ang susunod na pagpupulong ay kasama si Putin o silang tatlo. Tutulong ako kung kailangan pero nais ko munang magpulong ang dalawang leader. Nagbigay tayo ng maraming pampublikong komento at pagkatapos ay sinabi ng Russia, "Hoy, hindi kami papayag dyan at tayo ay basta na lang sumusuko." Kasi noong una, inanunsyo na, "Hoy,
Ang pagpupulong ay sa pagitan ni Trump, Zelensky at Putin. At sinabi ng Russia, hindi naman talaga kami pumayag dyan. At basta na lang sumuko ang United States. Parang, sige, sila na lang. Sina Trump at Putin na lang. At naiintindihan ko na mahirap talaga ang diplomasya. Ang problema ko ay nagbabanta at nagbibigay tayo ng ultimatum pero hindi tinutupad. Ibig sabihin, pumapasok tayo sa negosasyon na parang di natin ipinapakitang lakas. Makapangyarihan tayong bansa, pero hindi natin pinipilit ang Rusya gamit ang kapangyarihan natin. Kailangan nila pero gusto ko ng meeting ng dalawang leader. Medyo nabahala ako sa sinabi ni Zelensky na kailangan ko munang makakuha ng pag-aproba mula sa konstitusyon. May pahintulot siyang pumasok sa digmaan at pumatay pero kailangan pa rin niya ng permiso para sa pagpapalitan ng lupa. Alam ko yang galing Russia at sa usapan ko sa iba. Para sa ikabubuti ng Ukraine, magagandang bagay, hindi masama, pero may ilang hindi rin maganda para sa pareho. May maganda at masama pero komplikado dahil hindi pantay ang mga linya. Magkakaroon ng palitan, magkakaroon ng pagbabago sa lupa. Sasabihin nilang magbabago sila. Babaguhin din natin ang mga linya ng labanan. Narito si General Kin. Mahusay siyang magsuri nito. Ang buong digmaan na ito mula nang magsimula ito, marami akong natutunan mula sa kanya. At kahapon, nagbigay siya ng mga kawili-wiling komento tungkol sa kung ano talaga ang gusto ni Putin. At alam natin kung ano talaga ang gusto niya. Sa simula, nakita natin na gusto ni Putin ang 4 na rehiyon, kasama ang Crimea bilang ika-5. Gusto niya ang lahat ng ito. Iyan ang inilagay niya sa kanyang mga negosasyon. Unang araw, inanunsyo ni Steve Witkoff, heto, nagpasya si Putin na gumawa ng kompromiso. Gusto niya lang ang Donetsk at Luhansk. Hindi na niya gusto ang 2 pang rehiyon. Sa katunayan, ibabalik pa niya ito sa Ukraine kung ibibigay ng Ukraine ang 2 rehiyon ng buo sa Russia. Lumabas na hindi pala totoo yun. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Hindi ko alam kung nagkaroon nga ng hindi pagkakaintindihan. Sa tingin ko, mas ganun na sinabi ni Putin ang isang bagay habang kausap niya ng pribado si Witkoff at pagkatapos ay itinanggi niya ito. Ngayon, gusto ni Putin na isuko ng Ukraine ang 4 na rehiyon bago itigil ang pananakop. Sa madaling salita, ang sinasabi ni Putin ay, hoy, kung susuko kayo, magkakaroon tayo ng kapayapaan. At mukhang wala namang problema dito ang United States. Sa ngayon, tingnan muna natin kung paano ang kalalabasan ng pagpupulong. Alam ko na ayokong masyadong magbigay ng kritisismo bago pa natin makita ang resulta ng summit. Napansin ko yon at narinig nyo rin ang ilang komento ni Pangulong Trump. Mukhang kulang ang impormasyon niya tungkol sa simula ng digmaan at dahilan ng pag-atras ng Russia. Noong 2022, mas marami pang teritoryo ang kontrolado ng Russia kaysa ngayon. Mali ang sinabi ni Putin. Kusa niyang isinuko ang mga teritoryo para sa kasunduang pangkapayapaan. Kung ganoon, sana may peace agreement na tayo. Pumayag na ang Ukraine sa unconditional ceasefire ng 4 hanggang 5 buwan. Ang Russia ang patuloy na naglalagay ng mga kondisyon dito. Pero pakinggan muna natin si Jack Kin. Ipinaliwanag niya ng detalyado kung paano maaring mangyari ang buong negosasyong ito. At ang natitirang bahagi ng Bluens na 2% na lang. Pero kapag tiningnan mo ang Donetsk Oblast sa loob nito sa bahaging gusto ni Putin, naroon ang tinatawag na fortified belt. 5 lungsod sa Ukraine ang pinatibay ang depensa sa 50 milyang Highway 20 na hindi pa rin nakuha ni Putin mula 2014 hanggang ngayon. Bakit niya gusto yon? Kapag nakuha niya ang teritoryong iyon, bukas na ang hilagang bahagi at madaling madaanan papunta sa Kharkiv, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Ukraine. Kung makukuha ni Putin ng di na kailangang lumaban, maaari na lang magtigil putukan. Alam mo, lalabagin niya ang tigil putukan. Palagi naman niyang nilalabag yung mga ito noon pa. Mas gaganda pa ang posisyon niya para makakuha ng teritoryo sa Ukraine. Kaya yan ang issue rito. Ngayon, pag-uusapan natin ang interesting na balita pagkatapos makuha ni Steve Witkoff ang update tungkol sa gustong tigil putukan ni Putin kay Vice Presidente Jacob Tavis-Divans at iba pang mga kasama sa tawag. Nagkaroon tayo ng summit sa United Kingdom kung saan naroon ang Foreign Minister ng United Kingdom at isang delegasyon mula sa Ukraine. At ang Europa ay nagpresenta kasama ang Ukraine. Nagpresenta ang Europa ng counter-proposal na ihahain ng United States sa Russia kapag nagkita kami ni Putin sa Biyernes. Hintayin natin kung ano ang counter-proposal dahil di pa natin alam ang detalye. Malalaman natin.
Ngunit matibay ang United States na sa summit ngayong Biyernes, hindi dapat pag-usapan ang pagpapalitan ng teritoryo. Ang focus ay tiyakin ang tigil putukan at direktang pag-uusap ng magkabilang panig. Direktang mag-uusap sina Putin at Zelensky kung ano ang ipagpapalitan o isuswap. Iyan ang itinutulak ng Europa na magkaroon muna ng tigil putukan at pagkatapos ay mag-uusap ang magkabilang panig kapag hindi na sila nagpapaputukan sa isa't isa. Sa pananaw ng militar, ito ay natutunan ko kina Chuck Farr at General Ben Hodges na madalas sa channel. Ayaw ng Rusya ng tigil putukan ayon sa pananaw nila. Kung walang labanan na nangyayari, mas magkakaroon ng oras ang Ukraine para palakasin ang kanilang mga linya ng depensa. Ibig sabihin nito, mas mahihirapan ang Rusya na sumulong. At ang tigil putukan ay mas nakakabuti sa Ukraine. Kaya gusto ng Rusya na makipag-usap habang may labanan pa. Gusto naman ng Ukraine na makipag-usap kapag tumigil na ang labanan. Iyan ang pananaw militar ng magkabilang panig. Tuloy tayo sa ibang clip mula kay Jack Keane. Narinig ko lang nung nakaraang linggo na ayon sa konstitusyon ng Ukraine, hindi pwedeng isuko ni Pangulong Zelensky ang lupa nang walang pag-aproba ng Rada ang kanilang lehislatura bill. At pagkatapos, kailangan pa niyang kumuha ng pambansang referendum mula sa mga tao bago ito may sakatuparan. Nililimitahan din ang konstitusyon ng presidente na gawin ito nang walang aproba ng Kongreso. Kaya hindi na nakakagulat yon. Marami sa atin ang hindi lang talaga alam. Sige, detalyado yan. Oh, napaka-interesante niyan. Salamat. Ngayon, ito na yung pagpupulong na sinasabi ko kasama si J.D. Vance na naganap sa United Kingdom. Nakipagkita siya sa foreign minister. May delegasyon din mula sa Ukraine doon. Tinalakay nila ang counter-proposal na ihahain ng United States sa Russia sa Biyernes. Interesante na nagpadala na ang Russia ng maraming tao para magwagayway ng bandila bilang suporta kay Putin sa pagdating niya. Kaya tingnan natin kung ilan ang mga bandila natin para sa Ukraine kumpara sa Russia. Magiging isang interesante araw ito. Baka gawin natin itong 12 oras o isang mahabang livestream na fundraising para sa Ukraine. Oh, sige. Well, may isa pa lang akong gustong sabihin. Ibig kong sabihin may mahalagang pagpupulong na naganap sa United Kingdom nung Sabado. Nandoon ang Vice Presidente, kalihim ng panlabas ng United Kingdom, mga kinatawan ng Europa para sa Ukraine at karamihan ng National Security Team, sina Rubio, Kellogg, Witkoff at iba pa ay nasa telepono. Naglabas sila ng kontra-proposal na iminungkahi ng mga Europeo at Ukrainians laban sa alok ni Putin. At desisyon na pag-uusap sa Alaska ay dapat na tungkol muna sa tigil putukan at hindi tungkol sa anumang teritoryo. Kapag may tigil putukan na, saka natin pag-uusapan ang pagtatapos ng digmaan. Paano natin ito gagawin? Ano ang balangkas at seguridad na garantiya para sa Ukraine? Pabor dito ang United States delegation. Naipaliwanag na kay Pangulong Trump ito ng ating delegasyon ng United States at ng Pangulo ng Finland. Makikipag-usap ang mga Europeo sa Pangulo sa Miyerkules. Binubuo pa ang ating estratehiya. Tungkol naman sa mismong summit, saan nga ba nanggagaling si Putin dito? Una, sa tingin ko ay marami siyang napapala rito pagdating sa pagiging lehitimo at sa pakikipagkita sa Pangulo kahit saan pa man maganap ang pagpupulong na iyon. Malaki ang natatanggap niya ron kahit persona non grata siya. Dahil sa kanyang mga krimen sa digmaan, iniiwasan siya ng lahat. Tingnan natin. Hindi natin alam ang mga detalye, pero sa panukala ng Europa, ang isang alam natin ay gusto ng Europa ng tigil putukan. Gusto ng United States ng tigil putukan. Pero ayaw ng Russia at nais nilang mag-usap habang may labanan. Isa sa mga dahilan ay ang malaking tagumpay ng Russia kahapon. Pag-uusapan natin ito mamaya. Nakita na natin ito ng 6 na buwan sa ilalim ng kunwaring negosasyon. Puro delay at pagpapaliban. Alam na ng Pangulo ang panukalang batas at malamang hindi niya ito palalampasin. Yan ang ginagawa ni Putin. Sa tingin ko, aalis siya sa summit kung walang konkretong usapan sa tigil putukan. Kaya nitong Biyernes, nagkaroon tayo ng Pangulo ng Azerbaijan at Pangulo ng Armenia na matagal nang naglalaban dahil sa rehiyong tinatawag na Nagorno-Karabakh, na bahagi ng Armenia pero nasa loob ng Azerbaijan. Kaya komplikado ang sitwasyon. Sa tingin ko, karamihan ng tao roon ay Armenian. O hulaan mo, kakapasok lang, pumirma sila ng kasunduan ng kapayapaan na pinamagitan ni Pangulong Trump. Pinamagitan ito ng Estados Unidos. Kasama sa kasunduan ang pagtatayo ng economic quota malapit sa Caspian Sea.
kung tama ang aking pagkakaalala. Hindi ko alam lahat ng detalye, pero may eksklusibong karapatan ang United States businesses sa pagpapatayo nito. Oo, alam mo na, babayaran tayo doon. Sana makinabang ng malaki ang ekonomiya ng dalawang bansa. Pero may isang bansa na hindi natutuwa tungkol dito, at iyon ay ang Rusya, dahil ito ay nasa rehiyon ng Caucasus. Ipapakita ko kung nasaan ang Azerbaijan. Nandito ito, at ang Rusya ay nasa taas lang, ayon sa mga Ruso. Bahagi ito ng kanilang sphere of influence at hindi dapat makialam ang United States. Pero hulaan mo kung ano. Sinusubukan ng Rusya na magdala ng kapayapaan sa rehiyong ito sa loob ng huling 30 taon mula pa noong dekada 90. At hindi sila nagtagumpay. Hindi talaga sila nagtagumpay. Kaya nakialam ang United States at mabilis itong naresolba. Sana ay pangmatagalan ang kapayapaan. Muli, iyan ay isang bagay na tanging ang hinaharap lang ang makakapagsabi. Pero tiyak na maganda ito para sa mundo. Maganda rin ito para sa mga mamamayan ng mga bansang sangkot. Parehong nahirapan ang mga tao at ekonomiya ng dalawang bansa. Kaya maganda ito. Hindi pinapansin ng Rusya ang mga ito. Mahalaga lang sa kanila ang lakas o hina ng kanilang impluensya. Ayon kay Dugin, na siya raw ay isang malaking pilosopo sa Rusya, ipinaglalaban niya ang isang mundo kung saan ang Rusya ang nangingibabaw sa halos buong silangang Europa. Rusya ang dominante sa South Caucasus, habang China naman sa ibang panig ng mundo. Ang India ay may isang bahagi ng mundo, at ang United States naman ang nangingibabaw sa North America at Western Europe. Iyan ang mundong sinasabi niyang dapat umiral, kung saan ang mga malalakas na bansa ay nangingibabaw lang sa mga mas maliliit na bansa. At hulaan mo kung ano, isa siyang napakalapit na tagapayo ni Putin at marami sa mga sinusulat niya ay pinaniniwalaan ni Putin. Sabi niya, ang peace agreement ng Azerbaijan at Armenia ay pagkatalo ng Russia sa South Caucasus. Ang pagpirma ng kasunduang ito sa Washington ay nagpapakita ng aming kawalang halaga at kakulangan ng kontrol kahit sa post-Soviet na teritoryo. Sino pa kaya ang seseryoso sa atin sa mas mataas na antas sa ganitong sitwasyon? Ang sakit na ito, ang pang-iinsultong ito ay dapat ituring na sampal sa mukha ng bawat isa sa atin, ng bawat Ruso. Sabi niya, nakakahiya para sa mga Ruso ang kasunduang pangkapayapaan sa Azerbaijan. Talo tayo. Nagkamali tayong ipagkatiwala ang trabaho sa Armenia at Azerbaijan na maling tao. Wala nang ibang paliwanag kung hindi natin ito ituring na kabiguan at hindi maramdaman ang sakit. Titigil tayong maging tao at isang soberanong estado. Ngayon, ang mga Russian miyembro ng parlamento ay tila tumatalikod sa Azerbaijan at nagbabantang magdigma dahil sa kasunduang pangkapayapaan ng Azerbaijan at Armenia. Nagbabanta sila ng digmaan dahil lang ngayon, ang mga negosyong Amerikano ay makakapasok at makakapagpatayo sa Azerbaijan at sa economic corridor na ito na talagang nakakabaliw. Walang katalinuhan laban sa kanya. Hindi matalino sirain ang relasyon sa malaking kapitbahay tulad ng Rusya. Walang epekto sa Rusya ang kawalan ng produktong Azerbaijani, pero malaki ang epekto nito sa Azerbaijan. Isang malaking epekto. At kung ang mga lokal na kasali sa ilang hindi malinaw na negosyo dito ay mahirapan, mas lalo pang magiging malaki ang epekto. Ang terminong special na Operation Militar ay nababago-bago. Nababago sa buong hangganan ng Rusya. Nakakabaliw yon. At ganoon din sa propaganda television ng Rusya. Direkta nilang inuulit ang sinasabi ng Kremlin at hindi sila natutuwa na kaalyado ng Estados Unidos ang Azerbaijan. Sinasabi nilang maaaring magtayo ng base ng NATO sa dagat Caspian. Pero nakakatawa ito dahil mas tinatakot mo ang kapitbahay, mas hinahanap nila ang ibang alyansa para sa kapayapaan. Sa katunayan, lahat ng mga bansang katabi ng Rusya ay nakikita kung ano ang ginawa ng Rusya sa Ukraine. Nalaman nilang kung wala sila sa NATO, sila ang susunod. Kaya habang lalo nilang ginagawa ang ganitong mga bagay, sa halip na tiyakin na hindi sasali ang mga bansang ito sa NATO, lalo pa nilang itinutulak ang mga ito papunta sa NATO dahil sa mga sinasabi ng Rusya. At para sa Rusya, hindi nila naisip ang katangahang pagkakamaling ito. Yefim Ivanovich, kailangan natin maintindihan ang bagay na yun. Kasabay nito, kailangan nating maintindihan na dapat nating maunawaan na ang nangyayari sa Timog Caucasus ay isang napakaseryosong problema. At maaaring makita ng Caspia ang sarili nito sa isang posisyon kung saan maaaring magkaroon din ng mga base ng NATO doon at ito ay napakadelikado. Lubhang mapanganib ang senaryong ito at maaaring magdulot ng kahihinatnan sa geopolitika.
Kung isasaalang-alang mo ang mga geopolitical na position, maaari itong humantong sa mga kahihinatnan na maaring magresulta na hindi ito ang huling special na operasyong militar ng ating henerasyon. Kaya naman, lahat ng posibleng diplomatikong hakbang ay kailangang gamitin upang maging malinaw sa lahat ng kasangkot na partido na ang mga interes ng Rusya ay dapat igalang upang maiparating ang mga interes ng Rusya sa mga kalahok nito. Nandito si Ann Applebaum para ipaliwanag ang mundo ayon kay Putin. Hindi lang mga yaman ng Ukraine ang gusto ni Putin. Hindi lang ang silangang bahagi ng Ukraine ang nais niya. Hindi lang iyon ang gusto niya. Gusto niyang siguraduhin na hindi na umiiral ang Ukraine bilang isang malayang bansa. Gusto niyang impluwensyahan ang kanilang panloob at panlabas na patakaran, militar at iba pa. Iyan ang mundong iniisip niya, kung saan nangingibabaw ang Russia sa mga karatig bansa nito. Pinapalakas niya ang militar niya. Lumilikha siya ng mga lugar na siya ang may kapangyarihan. Ibig kong sabihin, ang lakas ng mga kampanyang impluensya na pinapatakbo ng mga Ruso, kung saan talaga, alam mo, sila ang nagsimula ng ideya ng isang uri ng paggamit ng internet para impluensyahan, sirain, pahinain at hatiin ang mga kapitbahay. Sa tingin ko, akala niya magiging mahalaga siya kung masakop at makuha niya ang yaman ng Ukraine. Minsan nagsasalita siya tungkol sa multipolar na mundong gusto niyang tirhan kahit medyo malabo. Ang multipolar ay parang salitang walang tunay na ibig sabihin. Ibig kong sabihin, malinaw na ang multipolar na mundo ay yung maraming makapangyarihang bansa. Malinaw naman, ganyan na ang meron tayo. Pero sa tingin ko, iba ang ibig niyang sabihin. Ibig niyang sabihin mundo kung saan lakas ang basehan ng tama at pwedeng sakupin o mangibabaw ng malalakas at malalaking bansa ang mahihina at maliliit. Ito ang mundong gusto niya, hindi yung may patakaran, United Nations at United States. At iba pang hadlang sa kanya. Kaya ito sa tingin ko ang mga layunin niya. Ibig kong sabihin, personal, alam mo na, political, pero pati na rin pandaigdigan. Hindi natuwa si Sangtulan na Aleman dahil hindi inimbitahan ang mga Europeo sa paparating na summit. Pero, alam mo, sa personal kong opinyon, maraming tao ang nagrereklamo na, hindi natin pwedeng pag-usapan ng Ukraine nang wala ang Ukraine. Hindi ako kabilang sa grupong iyon. Siyempre, kayo, sana naman ay nakikita ninyo na talagang pro-Ukrainian kami dito. Pero ulit, pinag-uusapan din natin ang Russia kahit wala ang Russia. Sa tingin ko, ang issue ay dapat ganito. Hindi natin dapat basta-basta isakripisyo ang Ukraine kapag nakikipag-usap tayo kay Putin. Okay lang kung ayaw ni Putin na doon maganap ang unang pagkikita nila ni Zelensky. Sa huli, kung gusto talaga natin ng diplomatikong solusyon, kailangan talaga nating makipag-usap kay Putin para makausap natin siya. Sana hindi mangyari ang inaasahan. Sana gumanda pa ang kalagayan ng Ukraine kaysa sa sinabi ni Pangulong Trump kahapon. Narito tayo kasama si Kalihim General ng NATO na si Mark Rutte, na sa tingin ko ay mahusay na politiko. Marami siyang ginagawang pagsisikap para matiyak na makita ni Pangulong Trump kung gaano kadelikado si Putin, kung ilang beses nang hindi tinupad ni Putin ang kanyang mga pangako, at kung ilang beses nang nilabag ni Putin ang mga tigil putukan na siya mismo ang pumayag. Sana makumbinsi niya ulit si Pangulong Trump. Kasi sa tingin ko ngayon, hindi ko alam kung kailan maaaring kasalukuyang nagaganap ang pagpupulong. Ang mga leader ng Europa ay nakikipagpulong kay Pangulong Trump ngayon. Sigurado akong nandoon din ang Kalihim General ng NATO. At ang layunin lang talaga ng pagpupulong na ito ay tiyakin na nauunawaan ni Trump ang lahat ng issue ng Europa laban sa Russia. Naiintindihan ni Trump ang kasaysayan sa likod ng sigalot at lahat ng bagay. Kaya papasok siya sa pagpupulong na may sapat na kaalaman. Pero muling nakakabahala ang pagpupulong na ito dahil si Putin ay isang veteranong KGB agent. Tingnan natin kung ano ang mangyayari doon. Kapag pinag-uusapan mo ang legal kumpara sa de facto na pagkilala, ibig mo bang sabihin na parang tinatanggap na ng mundo na kontrolin ng Russia ang Crimea, Donbas at silangang Ukraine, pero hindi lang diretsong sinasabi? Ito ba ay magiging legal? Hindi. Ang sinasabi ko sa huli, ang issue na ang mga Ruso ay kasalukuyang kumokontrol, sa totoo lang, ng isang bahagi ng Ukraine ay kailangang pag-usapan. Na anumang pag-uusap mula doon ay kailangang ang mga Ukrainians ang magpapasya kung ano ang kanilang tatanggapin. Dahil parang sinasabi mong hindi kailangan iurong ang tropa nila. Siyempre, kailangan nilang gawin yon, pero sa totoo lang, kontrolado nila ang isang bahagi ng Ukraine sa ngayon, gaya ng sinabi mo. Ayon sa mga Ukrainiano, kung magkakaroon ng usapan sa tigil putukan at sana negotiation para sa kapayapaan, tiyak na magkakaroon ng debate kung paano ito isusulong mula sa kasalukuyang linya ng contact.
mahalagang tandaan na sa hinaharap ng geopolitical na situation ng Ukraine, hindi malalabag ang kanilang soberanya. Ang Ukraine ang magpapasya kung ano ang gusto nilang gawin or hindi sa kasunduan sa kapayapaan. Narito tayo kasama ang German Chancellor kung saan sinabi niya na, "Oy, kung ibibigay ni Pangulong Trump ang teritoryo ng Ukraine sa pagpupulong nila ni Putin, walang tatanggap niyan. Wala doon ang Ukraine. Wala ring kapangyarihan si Pangulong Trump na isuko ang teritoryo. May boses siya sa usapan. Pwede niyang bigyan ng pressure ang Ukraine, pero hindi niya basta-basta maisusuko ang teritoryo." Kamakailan nagkaroon ng consultation sa lahat ng antas ng politika at administrasyon. Kamakailan, nagkaroon ng consultation sa lahat ng antas ng politika at administration. Pagkakaroon pa ako ng isang tawag sa telepono kay Pangulong Trump ngayon. Masinsina naming inihahanda ang aming sarili sa antas ng Europa kasama ang pamahalaan ng Amerika para sa pulong na ito. Mahigpit na consultation sa politika at administration. At umaasa kami nakasali si Pangulong Zelensky ng Ukraine sa pulong na ito. Ayon dadandaminin na tinatasap na ang Europa at Ukraine ang magpapasya sa isyong territorial ng Russia at Amerika. Sa tingin ko, ito rin ang nakikita ng pamahalaang Amerikano kaya may mahigpit na botohan. Sa pinakamasinsinang mga consultations. At ngayon, narito tayo kay Senador Graham na talagang itong medyo baliw na si Senador Graham ay aktual na pinatawan ng parusa sa Rusya at personal na hindi siya gusto ni Putin dahil sa mga komento na kanyang binitiwan. Tama ang komento ni Senador Graham na pinapatay ni Putin ang mga kalaban niya sa politika. Hindi demokrasya ang Rusya at sa hindi malamang dahilan. Talagang napapagalit nito si Putin. Pero ito ang komento niya tungkol sa kung paano mangyayari ang peace summit na ito. Binanggit mo ang nangyari sa ilalim ni Biden pero mas tumindi ang pag-atake ng Rusya sa Ukraine kamakailan sa ilalim ni Pangulong Aschant. Pero Senador, hayaan niyo muna akong basahin ang isang bagay na sinabi niyo noong 2023 habang pinag-uusapan natin ang mga posibleng pagpapalitan ng lupa na binabanggit niyo. Ito ay noong bumisita kayo sa Ukraine, sinabi niyo, at inuulit ko, hindi natatapos ang mga digmaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng teritoryo sa mananakop. Nung di mapigilan si Putin, magpapatuloy siya. Tumaas ang posibilidad ng digmaan sa pagitan ng Russia at NATO. Senador, kung payagan natin ang Russia sa pag-aneksyon ng mga rahayon, hindi ba't parang binibigyan natin sila ng pahintulot sa kupin pa ang ibang bansa? Ang makakapigil sa ikatlong digmaan ay ang paggawa ng iba kumpara noong 2022 at patuloy na pag-arma sa Ukraine para matakot ang Russia sa pinakamalakas na hukbo sa Europa. Mga garantiya sa seguridad na kapag sinubukan mong pasukin muli ang Ukraine, hindi lang Ukraine ang makakalaban mo. Paglalagay ng ilang puwersang Europeo sa lupa bilang mga panangga at pagpapalakas ng ekonomikong integration. Ang isang bagay na nagbago ng lahat sa pananaw ko ay ang kasunduan sa mga mineral sa pagitan natin at ng Ukraine na nagbago ng relasyon ng Estados Unidos at Ukraine at ipagtatanggol ni Pangulong Trump ang mga interes na iyon. Sabi ni Pangulong Trump, hindi ito pagsuko ng teritoryo kundi palitan. Wala pa tayong detalye. Baka sa Biyernes pa malalaman. Isa pang bagay na gusto kong ipakita. Itong taong ito, si Kirill Dmitriev daw. Siya raw ang magiging tagapagmana ni Putin. Kung may mangyari kay Putin, siya ang susunod. Positibo rin siya sa pagiging parte ng Russia ng Alaska noon. Doon gaganapin ang pagpupulong. Inanunsyo ni Pangulong Trump ang summit kay Putin sa Alaska. Ipinanganak bilang Russian-American Orthodox. Marami pa ring ugnayan at impluensya ng Russia sa Alaska. At binanggit lang niya ito. Pagkatapos, narito si Senador Kevin Cramer mula sa North Dakota. Kung tama ang aking pagkakaalala, tigilan na ang pagpatay. Ibalik ang mga batang kinuha nyo at teritoryong ninakaw nyo sa Ukraine. Mas pipiliin kong durugin ang ekonomiya ng Russia kaysa makibahagi rito.